You found birds? Come. 1, 2, 3. Oh. Walk. Alright. You guys are passing that way? Where do we go? Where do we pass? Alright, let's go. Passing where? Here on the ground? No. Shortcut. Alright, maayong buntag everyone. Perfect attendance kami ngayon. Chico, can you say? Hello, butterfly. Oh, butterfly. Chico, can you say maayong buntag? Ganda. Maayong buntag everyone. Alas 9 na ng umaga at kakatapos lang umulan kaya hindi mainit. So nilabas ko lahat ng aking mga kulot para makapaglakad-lakad naman kami together. Other one. Don't step on the butterfly. At dahil January 2 ngayon, ayan, sana ay nakapagsimula tayo ng New Year natin na healthy at maayos at ayun, healthy mentally. Mentally, financially, physically, spiritually, ayan. Okay, let's wait for them. Inaan-line namin si Kulot tsaka si Calby kasi kami si Kulot tsaka si Kuya Kahil kasi kami ni Chico nag-shortcut kami. Time check dito, alas 9 ng umaga. Since when do you run so fast? I went so fast up to here. I can't even see you. I was looking on that side and then I was like, I don't see Calby. Wow. Let's go sit there and let me sit there. All right. Chico, he's too heavy. Chico, sit there. Come on. No, me. You will try it first. We try. Okay. Calby, mommy, move, please. Okay, Calby, wait first. Wait. Calby, wait first. Just try. Ready, go. 2, 1, go. Okay. Bye. Okay, Calby's turn. Run. Oh, the teacher will see that you can run fast. So, I'm so happy guys kasi napapansin ko habang tumatagal, mas lalong nagiging confident yung mga bata sa sarili nila and sa isa't isa. Amoy ano? Kaya ayoko ng walang exhaust yung bahay. So, ang gagawin ko, so ngayon, January 2 na, pumasok na yung January 2. Meron ako mga bagay na gusto ko sanang gawin para ngayong taon. Gusto ko magkaroon ng sariling shop na lalagyan ko sana ng mga ibibenta ko. And of course, ang pangalan ng tindahan ay Mayumi. Nakapag-isip na ako ng pangalan. Kahit na maliit lang na tindahan para maiba ko naman yung aking business sa bahay. Other than that, gusto ko na mag-isip ng way paano ko ilalagay yung kusina sa labas ng bahay, dun sa bahay na akin talaga, or magpapalagay ng exhaust. Pero mas maganda pag nasa labas kasi yung kusina kasi yung amoy sa loob ng bahay hindi naiiwasan, mangangamoy lahat ng mga furnitures at ng gamit. So titingnan ko kung anong gagawin, anong magandang gawin. Up. Wait, he left his chase. Wait. Yeah, pick it up. Alright, bye, Chico. Go. It's heavy. Let me do it. It's okay, let him try. You can sit on my back. He's gonna break it. No. No. Calby, here. Sit. Here. Sit here. Come on. Sit with Chico. You can sit with Chico. You can sit with me.
sit. Sit, my right here. Okay, go. No, it's my turn. You mommy, that's what did I ride. Let him ride without Chico. Let him ride without Chico first. Remove Chico first. Okay, let him ride. Give him the bike. Okay. Bye, Calby. A white car. It's okay, Kahil. Next time on summer, I will buy when you come back. Faster. Isn't that supposed to be an electric bike? Which one? This one. Yeah, but it has stayed for so long and it can charge for so long. So, it's a lot of time. No, I'll just pull You it. bought this one, it could still work. No, it was given. Broken. Ouch. So yung bisikleta ni Kulot, nabanggit ko nga pala dun sa birthday celebration niya, na nag-message sa akin yung tatay at gusto magbigay ng regalo. Though hindi pa siya nagbibigay ng suporta para sa mga bata pang araw-araw. Hinay lang please! Hindi pa siya nagbibigay ng pang-suporta sa mga bata pang araw-araw at saka hindi nagbibigay ng pang-check up. Doon ako talagang sobrang na-disappoint sa kanya. Pero, like I said, hindi ako yung klase ng babae na maglulumpasay. Kung yun yung word, no? I move on and I find a better way and I be more productive. So, pag nung nag-message siya na magbibigay siya ng regalo kay Calby para sa birthday niya, wala siyang narinig sa akin. Sabi ko, go ahead. And I'll just do my part. So, nagpadala siya ng pera sa aking bank account sa Uganda. And I just did my part. Binili ko yung bike. Binigay ko sa bata. And now, Calby is enjoying the bike. So still, I am grateful. Of course, like I said, ang isang mature at responsableng lalaki or tatay, pag siya yung nag-choose na hindi magsuporta ng maayos, wala kang magagawa dyan. It's not like he's mentally unstable. It's not like he's financially unstable. He has all the means, but he chose not to. So that's a different thing. And that's something that you cannot control. Ay, salamat. Salamat, Lord. Yung feeling na regardless kung ano man yung mga nangyari sa buhay ko, I am right now watching my kids having fun. Though alam kong may kulang sa buhay nila, but one day, it will just, it will just be okay on its own. I will let it take its course. I will not push what happened to my children. Sa ngayon, ang pinaka-importante is ang aking mental peace, source of income, and of course, walang sakit kaming lahat. So, ayan. Mabuti naman at nag-enjoy din si Kuya Kahil. Good morning! Happy New Year! Buti at nag-enjoy din si Kuya Kahil kasama yung mga kapatid niya. So what's my plan? Na aalis si Kuya, babalik na siya ng Thailand. I organized a family dinner, a send-off dinner for the family. And of course, to tell Kuya Kahil na we are looking forward for him to come back. Kinausap ko nga siya kahapon at sabi niya sobrang nag-enjoy siya, but both countries has their own advantages. Sa Thailand, nagsa-soccer siya, nagti-training, and he got really better. And dito naman, he's spending time with me and the brothers. So, masaya ako dun. At least. But he's still a baby, you guys. Kahil is still acting a baby around me kasi imagine mo mga 7 years bago ko siya nasundan. So, all the attention was really just for him.
Ang sarap ng feeling maglakad. Tapos ganito yung weather, hindi mainit. In-invite ko nga pala, sinabihan ko yung tatay ng mga anak ko na papuntahin dito si Nasri at saka si Ali or kahit si Nasri lang kasi able to travel na siya dahil 12 na siya. So he can travel as an adult. Hindi na kailangan na merong kasabayan. So sinabihan ko siya na papuntahin niya naman dito si Kuya Nasri para ma-expose sa ibang kultura at ibang bansa at pagta-travel mag-isa. Sa summer kasi andyan si Kuya Kahil, at least sobrang saya niyan kasi 2 buwang bakasyon. Kaso ayaw niya, ayaw pumayag. Sabi ko sa kanya, come to think of it, hindi mapapalibutan si Kuya Nasri ng mindset na nasa Uganda lang. And if he says yes earlier, at least mapag-ipunan ko man lang ba. Kasi for sure, that is a very good impact for the child. Compared sa buying them material stuff, I'd rather let Kuya Nasri have experience dito sa Pilipinas. Pero so far, hindi pa pumapayag yung tatay nila. Wala naman tayong magagawa. Pero sana pumayag siya soon, no? Makita niya yung benefit. Ganda dito maglakad pala, basta hindi lang mainit. Yeah. You win. What did he say? Chicola, I love mommy very much. Let's do this. He also said I love mommy very much, but he lost. What's this? Is there a milk in here? Who lost? Ian. Are we done biking? Should we go eat breakfast? No. Go. Mommy's alone. Okay. Did you have fun? Yeah, I have fun. Very good. Time for breakfast. Open. Open, please. A few moments later. Love you. Love you. Bye. Alright guys, nakaalis na ako ng bahay finally. Time check natin, alas 11 na. Natanghalian tayo dahil wala pala akong sasakyan today. At nirentahan naman sa awa ng Diyos. Ayun. Maganda din yung ganun guys kasi pag may renta yung sasakyan, at least lahat ng pang maintenance ng sasakyan para mas maging okay siya ay na-cover na ng rent at saka sa ibang gastusin. So, ngayon nanghiram muna ako ng sasakyan sa mga mahal kong kapatid. Iniwan ko muna sila Chico, Kulot at si Kuya Kahil sa bahay dahil ngayon ay ako'y mag-scout ng mga pwesto na kaya ng budget ko dito sa General Santos City. And I'm praying na sana makakita tayo kahit isa lang para magkaroon naman tayo ng pagkakaabalahan at ng konting benta-benta na may maayos na pwesto ngayong taong 2024. Yan kasi yung goal ko ngayong 2024, kaya sana magawa natin. Ayun. Other than that, gusto ko ring maghanap ng magpapasukat pala dapat ako ng guys, ng grills para dun sa bahay. Kaso grill sa labas ng bintana ba para hindi makasilip yung mga marites. Mga marites, hindi tayo mapasukan ng mga masasamang elemento. Pero holiday pa daw sila today, sana all. Ako balik na ako ng hanap-hanap ng pera eh. So ngayon, let's go, samahan niyo ulit ako for another day, another kwento-kwento. Pero once again, January 2 na tayo ngayon at January 4 ang balik ni Kuya Kahil sa Thailand. Kaya naku, sobrang bilis ng araw. Pero it's okay kasi meron naman siyang schedule na bumalik ngayong summer, inshallah. At so far so good. At nag-enjoy naman si Kuya Kahil sa mga kapatid niya. At least nakasama namin siya ng maayos at ready na siyang bumalik sa kanyang pag-aaral at pag-training for soccer.
Ayun. Episode bago ko i-close guys dahil meron tayong maraming gagawin ngayong araw. Gusto kong i-mention, alam ko marami nagtatanong sa inyo kung nasaan na si Kuya Nasri at si Muhammad Ali. Now, sa mga bago pa lang nakapanood, si Kuya Nasri at si Muhammad Ali ay ang aking mga anak din, pero hindi ko kasi sinasabi no na step children kasi talagang anak lang yung tawag ko sa kanila. Sila ay anak ng tatay ng mga anak ko sa kanyang first na relationship. And though hindi sila kasal, pero syempre kids are kids. They're not tawag nito, walang damay-damay sa mga drama ng buhay. Ayun. So last ko narinig is nasa yung tatay din nila ang nag-aalaga sa kanila, pero dahil nga sa work niya na sobrang demanding at out of town yung mga work niya, out of the city, at the same time masyado kasi siyang workaholic. The last time I heard ay ang mga bata ay nasa nanay nila, pero hindi ko rin alam ang standing kasi yung nanay din nila sa 3 taon ko na pangangalaga kay Kuya Nasri tsaka kay Muhammad Ali ay never ko talaga nakita kahit sa mga activities ng mga bata. So so far I believe they are okay. Nakausap ko sila sa video call at nagkausap sila ng mga kapatid nila, pero yun nga yung update ko. Gusto ko sanang pumunta si Kuya Nasri dito over the summer para sa kanyang edad na 12 years old mas lumago yung kanyang experience, yung kanyang exposure, at other than that ay makasama niya ang kanyang mga kapatid. Until now I am still praying na sana magbago yung isip ng kanilang tatay at payagan kahit si Kuya Nasri man lang na pumunta dito. Talagang matutuwa ako at matutuwa si Calby at saka si Chico doon. So itatry ko ulit kausapin siya, sisendan ko ulit siya ng message, itatry natin ulit. So sana pumayag, sana itouch ni Lord ang kanyang heart na payagan si Kuya Nasri na makapunta. I guess that's it guys for this episode, kasi gusto ko yung mangyayari ngayong araw is another full episode kasi medyo magiging mahaba. Pero let me take this opportunity na lang din to greet everyone once again. Happy New Year, happy 2024, at sana lahat tayo ay okay, lahat tayo ay stronger, tougher, and smarter ngayong taon. Ayan, huwag magpapaapi sa mga nang-aapi, matuto tayong lumaban. Ayun. Alright guys, I guess I'll see you on our next episode. And maraming salamat nga po pala sa lahat na nag-follow, nag-favorite, at laging nanonood ng aming mga mini vlogs sa aming pinakabagong Facebook page, Apat at Ako. At syempre sa mga patuloy na sumusuporta sa ating mga kwento-kwento dito sa ating YouTube channel. I am Princess Yiga. I'll see you guys on the next episode. Ka?